sa gitna ng nagtataas ang gusali at abalang mga lansangan ng ilang bayan at syudad, may mga tahimik na nilalang na tila nagmamasid sa modernong mundong ating itinayo. Mga buhay na hindi inaasahang matatagpuan sa gitna ng sementadong mundo. Mula sa mga gubat at ilang. Paano nga ba napadpad sa ating mga komunidad ang mga nilalang na ito? O tayo ba ang sumakop sa kanilang teritoryo? Baka makita ko niyan, ha? Ang bukarot o Philippine crocodile, isang uri ng buwaya na katutubo raw sa ating mga katubigan pero itinuturing na critically endangered o paubos na ang lahi. Naispatan sa isang bakanting lote sa Valenzuela. Saan ito galing at paano napadpad sa lugar? Dapat bang mangilag sa gumagalang pangil sa lungsod? Ang dragon na sa mga babasahin, pelikula at telebisyon lang nakikita. May living relative raw? Mukha mong mabalasik ang hitsura. Hindi raw ito nagbubuga ng apoy kapag nagalit at bumubukadkad lang ang balbas ng bearded dragon kapag natatakot. Sa farm na ito sa Cavite, may paggala-gala raw ng mga higanteng daga. Alagang-alaga ang mga ito sa masusustansyang gulay at laging chill sa paglangoy. Sakati mo yung paa niya. Yan po yung parang may web siya. Semi-aquatic sila. Sunod-sunod na sighting ng mga huwago in the city. May kakambal kayang hiwaga na dapat katakutan? O senyales ng pag-asa? May nakatira po kasi talaga na mga scaps owl po at iba pa pong wildlife animals po dito sa loob ng Metro Manila po. I wonder ano ang lagay ng mga hayop ilang o wild animals na napapadpad sa syudad. Ligtas ba tayo sa mga ito o ang mga hayop na yan ang nanganganib sa atin? Ilang metro mula sa isang abalang kalsada sa Valenzuela City, may mga matang tahimik na nagmamasid. Pero sa kabila ng matatalas nitong pangil at matatalim at mahahabang kuko, tila nagkukubli ito sa takot na mamataan ng mga residente. Mistula kasi itong nag-trespassing sa komunidad ng mga tao. Kaya may mga banta ng pag-aresto. Ang ganitong klaseng hayop kasi itinuturing na mapanganib sa mga tao. Kaya kailangan hulihin para mailipat sa mas ligtas na lugar. Isa itong bukarot o Philippine Freshwater Crocodile. May tumawag po sa aming tanggapan sa City Veterinary Services Office para sa rescue ng isang freshwater crocodile sa isang katubigan na isolated naman sa mga residential areas. Nakipag-coordinate po kami sa DNR, yung Metropolitan Office North Enforcement Unit, para sa transfer nito sa DNR PAUB. Ayon sa City Veterinarian na si Doc Basil Sison, maaaring dayuhan lamang sa kanilang lugar ang bukarot. Ang crocodile hindi natural sa Valenzuela. Kagaya ng mga lungsod sa NCR. Kapag nabaha, kasagsagan ng bagyo, nasisira yung mga kulungan ng mga may alaga ng mga exotic animal. O kaya na-abandon. Marami pong nag-turnover sa city ng mga wild animals na nahuhuli o kaya na-rescue. Ang nahuling bukarot may haba na 7 feet at 3 inches at bigat na tinatayang nasa 70 kilos. Mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli, pag-aalaga at pagpatay ng Philippine Freshwater Crocodile. Ang mga gantong klase ng buhaya, sa nature, makikita lang siya sa small patches dahil konting-konti na lang siya. Doon sa kagubatan na malapit doon sa katubigan. Kung meron ka nakita dito sa siyudad na merong tubigan at meron napadpad na ganoong klase ng buhaya, ito'y
may kadahilanan na maaaring siya'y dating alaga na nakawala. Ang nahuling bukarot sa Valenzuela, dinala sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Rescue Center sa Quezon City. Ito po yung freshwater crocodile na nakuha po sa Valenzuela. Freshwater crocodile? Oh my goodness! Buhaya! Mga ka-wonder! Tapong ni tatay, ah. Hindi siya nagagalit kapag may nagwawalis na ganyan? Hindi naman po. Last time mo nakakita na ang buhaya talaga, pero ang itsura pala niya talagang nakakilabo talaga. Yung mga likod niya parang bato-bato. Kakaiba siya, tapos mabait naman siya. Dahil parang busog siya eh. Paano yung pagmamanage nyo dito sa pagpapakain ng mga ganitong wild? Usually po pagka kada Monday nagpapakain po kami ng fresh meat. Fresh meat, chicken, pork, and anong luto? Mga ka-wonder, paalala ko lang po, sila po ay well-trained. Nag-train po talaga sila ng mga animals para talagang masasabing nakakapasok sila sa mga ganitong mga cage. Baka po kasi minsan may mag-try sa mga ibang lugar na hindi po talaga nakapag-train na ganito, madali po kayo sa tuhod. Hindi, joke lang. Ang buwaya, ito naman, isang saltwater crocodile na nirescue daw sa Quezon City. At ang ganitong klase raw na buwaya na nabubuhay sa dagat o tubig alat, mas agresibo at mas lumalaki kumpara sa bukarot. Ang buwaya, team ilog man o team dagat, mahilig maglublob sa tubig. Kuya Lorenz, ano po ito? Saltwater crocodile. Kailangan daw na regular na nabababad ang buwaya sa tubig para mapanatiling mamasa-masa ang balat ng mga ito. Kaya ng powers kong magpaligo ng buwaya. Baka makita ko niyan, ha? Lalo na po pagka, halimbawa summer po ngayon may malamigan. Para hindi sila ma-stroke. Nakita ko yung difference, yung pagkakaiba talaga. Ito, mas wild talaga yung salt water kaysa dito sa fresh water. Dahil ito parang behave siya eh. Ang mga buwaya in the city, alaga raw o pet. Pero dumarating din ang pagkakataong sumusuko ang pet owner. Most of them are being bought as pet. So sa una kasi maliliit yan, manageable. Pero once they reach a certain size, nare-realize ng mga owner na medyo may hazard ng kasama. Ang problema pa rin natin is yung kamalayan ng community. Thinking na okay lang mag-alaga ng mga ganito, hayop, na hindi nila nare-realize yung ecosystem services. Paano ba yung epekto nito mga hayop na to sa kagubatan natin? Ano mang hayop, mailap man o maamo, mas magiging ligtas kung nasa kanilang natural na tahanan. Bagamat itinuturing na mythical creature lamang o bunga ng imahinasyon ng dragon, laganap ito sa iba't ibang kultura lalo na sa Asya. Pero may ilang hayop din na for real o yung nabubuhay talaga. Ang tila kamag-anak daw o living relative ng dragon. So Rango, galing nga yun sa animated film na Rango, which is yung lizard chameleon. Aminin mo na AD, bet na pet mo si Rango. As you can see dito sa buntot niya, bali na siya. So simula hatchling pa lang siya, ganito na yung buntot niya. Akala ko nga na matatanggal to ng baby pa siya pero good thing na lang na hindi naman to na-amputate. So yun, ma-visible lang siya. Pero I wonder, anong uri ba ng hayop ang bearded dragon? Ang bearded dragon ay isang reptile, no? Dahil yung mukha niya talaga mukhang dragon at yung kanyang pinakababa na meron tulis-tulis na na-expand niya yan at nag-ibang kulay, nagkukulay itim na mukha siyang beard. Kaya tinawag siya na bearded dragon. Mukha mang madali para sa mga bearded dragon ang makapag-adjust sa ating klima
Ayon sa mga eksperto, Ang mga bearded dragon, nakikita yan sa medyo tuyo at tuyong lugar ng Australia at ng New Guinea. So hindi siya doon sa lugar na maulan na environment. Gusto niya mas tuyo. kung galing pang Australia si Rango, paano ito nakarating sa bayan ni Juan? Nakuha ko si Rango. Nagkaroon ako last year lang, 2025. Nakuha ko siya sa friend noong event sa Pet Expo. Pinangalan ko din sa kanya Rango. Kwento ni AD, inaabot na mahigit sa 300 pesos ang nagagastos niya sa pag-aalaga ng ganitong pet kada buwan. Kailangan tutukan din ang pagkain nito. Sobrang takaw nito ni Rango, as in kaya niyang ubusin lahat yung superworms na naandyan. Ang natural food nila sa wild is mga vegetables at mga insects. So yun, pag nakakita yung bearded dragon ko ng let's say superworms or ipis, talagang kinakain nila kaagad. Pagdating sa kanilang bahay sa Cavite, ang madalas sumalubong kay AD, tila isang flying creature naman. Ang cute at super likot na sugar glider. So nanonood ako na YouTube, nakita ko sugar glider. So yun, sabi ko parang gusto ko mag-alaga noon. So yun, nakita ko noon sa Facebook pero nag-post na nagte-trade sila ng sugar gliders. I wonder bakit tinawag na sugar glider ang hayop na ito. Dahil yung sweet tooth nila, napakahilig nila ng matatamis. And bakit naman glider? Itong glider is para siyang, kung alam mo yung papel na eroplano, nag-glide siya o nagpapadaus-dus doon sa hangin. Ang unang pares na nakuha ni AD kapalit ng isang cellphone, 10 pirasong sugar gliders na. Pero wag daw pakakampante sa tila inosente nitong itsura. Isa sa mga challenges ng pag-aalaga ng sugar glider is yung pagtitame sa kanila. Kasi sugar gliders can be aggressive, lalo na kung di pa sila sanay sa tao. Pag di pa nila kilala yung owner nila, talagang mga atake at nangangagat sila. Pero once naman nakilala nila yung owner nila o yung tao, sobrang lambing ng mga yan. Yan, ang isang sugar glider, tumatagal sila ng 15 years in captivity pag naalagaan natin na maigi. Pero pag nasa wild naman, umaabot sila ng up to 20 years or mahigit pa. Pero bago makapag-alaga ng exotic pet tulad ng bearded dragon at sugar glider, may mga regulasyon ang DENR o Department of Environment and Natural Resources na kailangang sundin. Pwede pong alagaan ng mga exotic animals. Basta po, meron tayong sapat na kakayahan at kaalaman po para alagaan sila. At may permit po, syempre. Ito po kasi ginagawa po natin yung pagpa-permit po para matrack po natin yung dami po saka yung kung nasaan po yung mga exotic animals na to. Kasi possible po silang threat sa ating ecosystem po kung sakaling makawala sila. Mula sa tila gumagapang na lagim ng tarantula hanggang sa nakakatusok na hedgehog, nakahanap daw ng kakaibang inspirasyon si AD sa kanyang mga exotic pet. Oh my gulay! Sagana sa masusustansyang pagkaing halaman ang farm na ito sa Cavite. Kaya wag na tayong magsayang ng oras. At habang nagkukwentuhan, harvest tayo ng gulay. Pero di sa karaniwang gulayan tayo mamimitas ng mga halamang pampahaba ng buhay. Dito po tayo sa ating hydroponics sa Greenhouse. sa ating hydro tree. Oo. So, dito po meron po tayong mga Lola Rosa and also we have yung mga green ice yung ginagamit sa Sa mga panglit, samgyup. sa mga salad, ano? Salad, yes, ma'am. So, dahil andito tayo, kukuha na tayo ng pang-salad, Yes, Romel, ma'am. di ba? Opo, O, pipitas na tayo. At nako, Okay, napakarami ko let's nang go. nakikita dito. Okay, so pwede tayong gumawa dito ng pang-salad. Pang-salad, yes. Okay, hindi na tayo pupunta sa grocery dahil dito mismo may makukuha ka na. Gawa lang tayo ng konti. Yes. Tapos, dagdagan ko ng si Lola Lola Rosa. para may kaunting paet. Ang mga napitas na gulay, diretso na sa salad bowl. So, gaya nung nasa harap ko ngayon, eto. So, meron tayong lettuce, Lola Rosa, romaine, at saka ito yung blue ternate. Ternate. So, ito yung kanilang salad. Sa farm na ito, may mga gumagala rin daw na certified vegetarian pets. Alam niyo ba, kinakain din to ng kanilang kakaibang hayop dito. Yung mga
hayop nila na ang tawag ay mga herbivores. Yeah, mahilig sila sa mga ganito herb kasi sila ay health conscious. Kahit isang klase ng rodent o daga, hindi raw pwede maituturing ang capybara. Lumaki ng halos kasukat ng isang biik at pawang halaman ang kinakain. Itinuturing ang capybara na pinaka-friendly at pinaka-chill na hayop sa buong mundo. Parang pamilya siya ng daga. Daga? Yes, opo. Pero walang leptospirosis. Wala po gano'n. Kung pagmamasdang mabuti, tila pinaghalong baboy, rabbit at guinea pig ang itsura ng kapibara. Sa likod ng kakaiba nitong anyo, may special talent din daw sila sa katubigan. Yung ilong nila na andito sa bandang ibabaw, tsaka yung mata niya nandito sa mas on the upper part. Pero I wonder, bakit tinaguri ang ultimate chill icon o ang pinakakalmadong hayop sa buong mundo ang kapibara? Unang-una, isang herd sila, yung pamilya na magkakasama. So, nag-huddle yan. At masyadong sedentary ang kanilang lifestyle. Meaning, talagang chill. Relax lang sila doon, nagpapaaraw, nagpapaano. Kaya yung ibang hayop, hindi natatakot sa kanila. Lumalapit, tumatabi sa kanila, at hindi naman nila pinapansin. May tuturing din daw na health conscious ang kapibara, di tulad ng ibang klase ng daga. Ang rodent kasi, yung mga dagang nakikita natin yan, omnivore yan, kumakain yan ng kahit na anong makikita niya, opportunistic sila. Ito hindi, kailangan ang kakainin niya yung damo, yung mga dahon na halaman tubig, at saka mga dahon sa paligid. Hello, yan po si Bok Choy. So, kinakain niya yung gulay? Gulay, may pellets din po sila. Tsaka mo yung paa niya. Yan po yung parang may web siya kasi Parang paa ng manok? ano nga sila sa Parang paa ng... tubig. Kaya magaling din Yes. lumangoy. Tapos Semi-aquatic sila. Yung balahibo niya parang ng walis. matigas. Matigas. Parang siyang baboy. Meron din kami dito yung So matagal na kayo meron nito, kapibara? since nung pandemic pa. Pandemic. Actually, dito kami pumupunta. Talaga? Opo. Ito yung naging star niya? Yes, opo. Pinaniniwala ang nagmula ang kapibara sa South America tulad ng mga bansang Brazil at Argentina. Nakatira ang mga ito malapit sa ilog at halaman ang pangunahing pagkain. Mula umano sa lengguwahe ng katutubong tupi ang pangalan nito na nangangahulugang grass eater. Sa bawat kapibara, gumagasto sila Romel ng mahigit sa 1,000 kada linggo sa pagkain at pag-aalaga nito. Meron bang may mga Pilipino ba na ito ang pet? Maraming nag-a-ask pero mahirap kasi dahil unang-una kailangan mo ng papers with the DNR, syempre. So registered kami, farm permit kami ng DNR. Ang galing! Wow! Dayuhang hayop man o sadyang atin, basta nasa bayan ni Juan, alagaan natin. Sa mga sinaunang paniniwala, ang kwago ay babala ng isang paparating na trahedya o kapahamakan, sakit at kamatayan. Madalas kasi itong maiugnay sa hiwaga at kababalaghan dahil karaniwang aktibo sa dilim. Pero unti-unti ring nagbabago ang pagtingin sa kwago sa ating modernong panahon. Sa mga kabataan, ang kwago ay sagisag ng karunungan. Kaya nang sunod-sunod na magpakita ang mga kwago sa ilang lugar sa Kamaynilaan, naging palaisipan ito sa marami. Tulad ng isang adult Philippine Scops owl na isinuko sa Valenzuela. Minsan, tina-turn over lang dito sa family park. Mga nahuli nila na pumasok sa kanilang bahay. Yung iba naman po sa mga barangay animal control team. Kung minsan naman, mismong sa parke raw namumugad ang mga kwago. Ang Scops owl ay isang uri ng kwago na endemic o sa Pilipinas matatagpuan. Hindi raw ito agad mapapansin kapag nakadapo sa puno. Sa gabi rin aktibo ang Scops owl para maghanap ng pagkain.
Pero ang mga kwagong ito daw ay tila nawili na sa syudad. Sunod-sunod na namataan ang ilang Philippine Scops Owl sa Quezon City, Las Piñas at Caloocan. Hep hep hep! Huwag magpanik mga ka-wonder. Hindi ito bad omen o masamang sinyalis. Recently po kasi hatching season po nung mga owl po natin. May nakatira po kasi talaga na mga scaps owl po. At iba pa pong wildlife animals po dito sa loob ng Metro Manila po. Kung mapuno po sa area nyo, possible po may nakatira doon. Ang tatlong juvenile scaps owl na ito o mga inakay, kadalalan daw sa opisina ng DENR o Department of Environment and Natural Resources sa Quezon City. Dumating po sila sa amin, nestling talaga. Sobrang halos wala pong balahibo. Then after some time po na gantong pinapakain namin sila, nag-develop na yung balahibo nila. After ilang weeks, nagbabago ulit yung kulay nila. Ang pagpapalit ng kulay ng balahibo ng mga inakay na kwago, palatandaan daw ng maayos na paglaki ng mga ito. Mahihain sa personal, ano? Ano pangalan niya? Ay, wala pang pangayon po. Sana old. Yan, yan ang pangalan niya ngayon. Sana old. Saan niyo po nakuha yan at kailan niyo po nakuha? Sa Valenzuela City po, noong May 5 po. Saan siya? Sa puno siya? Sa building? Nahulog daw po sa un. Yung nanay po kasi, tinuturuan niya po yung anak niya mag-ano. Kaya po siya Lumipad. Ano to? Pagkagabi, umiilaw mata niya? Opo, active din po sila. Tingin ko ito, pagka naturuan pa, pwedeng utusan mag-withdraw sa ATM. Ganon? O talino siya. Tingin mo. Oo, ganon. Sana all! Iya pa yan! Hindi adilaan niya, tsaka inamoy-amoy niya. Dito sa DENR Biodiversity Management Bureau National Wildlife Research and Rescue Center ang nagiging tirahan ng mga kwagong nasasagip sa Kamaynilaan. Binakuha kaming ganyan, tatry namin i-nurture hanggang maging adult at lumilipad na. Kung kaya niyang mag-survive, I think nasa namin fit for release, nire-release natin. Kaya naman sa susunod na mapadpad ang mga kwago sa inyong lugar, huwag itong katakutan at huwag natin itong hulihin. Hayaan natin silang makalipad sa sariling mundo at mabuhay ng malaya. Ang mga hayop, mabangis man o maamo, may sadyang puwang sa ating mundo. Sa loob man o sa labas ng ating tahanan, sikapin nating hindi mapagkaitan ang mga ito ng karapatang mabuhay. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po ang social media accounts ng iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder! Bigyan ng kasagutan. I Wonder!